Sa bayan ng San Nicolas, makikita ang pulubi na iniiwasan ng halos lahat ng tao dahil sa sobrang dumi at baho. Wala akong pera. Pwede ba umalis ka rito? Parang awan niyo na po, pasensya na po. Gutom na po kasi ako. Nagpatuloy sa pamamalimos ang pulubi, subalit patuloy siyang iniiwasan ng mga tao. Pagkaalis ng lalaki ay mayroon namang dumating na isang babae na busy sa kanyang cellphone at hindi alam ang nangyayari sa paligid niya. Hindi pa natapos ang sinasabi ng pulubi ay naglakad na ang babae ng mabilis. Ayaw niyang makalapit ang pulubi sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang gutom na ng pulubi, ay sinundan nito ang babae na nagmamakaawa na bigyan siya nito kahit barya lamang. Naman no, pangkain lang oh. Ayaw mo nga. Sige na. Ate, sige na. Ano ba? Nakakain Pangkain ka lang naman. tayo kahit Habang nagmamakaawa ang pulubi sa babae, ay biglang may lumapit na isa pang babae sa kanila na naging daan ng pag-alis ng babae na kanina pa niya kinukulit. Bibilan ko po kayo ng makakain nyo. Kuya, pabili po. Ano yon? Pabili po ng maiinam at biskwit. Bibilin mo ba yung pulubing yan? Opo kuya, mukhang gutom na po kasi siya. At kanina pa po siya iniiwasan ng ibang tao. Naku, matagal na yan dito sa amin. Hindi na nga namin pinapansin yan. Dahil pwede naman siya magtrabaho, ngunit pinipili niya pa rin mamalimos. Okay lang naman po tumulong sa kapwa natin kuya, kahit sa maliit na bagay lang po. Kaya masasanay yan na mamalimos ng mamalimos dahil sa mga katulad mo. Imbis na maghanap siya ng trabaho, hindi niya na magawa dahil nakakalimos siya ng pambili niya ng pagkain. Kuya, okay lang naman po na tumulong sa iba. Hindi naman po ibig sabihin nito na sinasanay na po natin silang mamalimos na lang. O ito, bahala ka na nga dyan. Wala akong pakialam. Kuya, ito na po ang pagkain Hala, mo. maraming salamat po. Kahapon pa po kasi ako gutom na gutom talaga. Kumain ka na muna po kuya. Wala po kasi talagang pumapansin sa akin kahapon pa. Kaya yung po gutom na gutom po talaga ako. Maraming salamat po talaga. Kumain po muna kayo ng mabuti kuya. Habang kumakain ang pulubi, nagkwento ito tungkol sa buhay niya at kung paano siya nalagay sa pamamalimos at kung bakit hindi siya makahanap ng trabaho kahit na gustuhin man niya. Ang hirap naman po pala ng pinagdadaanan nyo kuya. Sana po ay makahanap na kayo ng trabaho nyo para hindi na kayo mamalinis dito. Sa pagkukwentuhan ng dalawa ay hindi nila napansin na nasa gilid lang pala ang babae na kanina'y iniiwasan siya. Biglang nakaramdam ng guilt ang babae. Iniisip niya kung lalapitan ba niya ang pulubi upang humingi ng paumanhin o aalis na lang at kalilimutan ito. Kuya, pwede po akong magsagawa ng fundraising para sa inyo upang makatulong na rin po sa inyo at hindi na kayo mamalimos dito. Hala ate. Habang nagsasalita ang pulubi, lumapit ang babae para humingi ng paumanhin at para rin makatulong. Pwede rin po akong sumali sa fundraising. Sorry po sa actions ko kanina. Okay lang po ate. Sanay naman po ako sa mga ganong tao. Hindi po dapat namin iniiwasan ang mga nangangailangan ng tulong. Nasanay kasi kami kapag may pulubi, iniiwasan na lang. Kasi yung iba nananakit kapag hindi nabibigyan ng pera. Ganon po talaga tingin sa amin ng karamihan. Sa pag-uusap ng tatlo ay biglang dumating si Rudy upang humingi rin ng paumanhin at tumulong sa gagawin ng dalawa. Kuya, sorry po sa inista ko kanina. Handa rin po akong tumulong sa inyo. Nag-usap-usap ang tatlo kung paano nila matutulungan ang pulubi at paano nila uumpisahan ang fundraising. Habang pinag-uusapan nila ito ay bumili sila ng pagkain sa tindero na kanina ay nakasagutan ni Rovelyn. Dahil pinag-uusapan nga nila ito sa tindahan ni Manong ay narinig nito ang nangyari sa pulubi at kung paano nila ito gagawin. Sa utak ng tindero ay nagilty ito at sa sinabi niya kay Rovelyn at sa kung paano niya trinato ang pulubi. Asan na ba ang pulubi na yun? Nandoon po, kakaalis lang po. Papuntahin nyo rito. Bakit po? May sasabihin ako sa kanya. Ano po yun? Hingi ako ng sorry sa kanya sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Ang nagtitinda ay lumabas. Gayon rin ay tinawag ni Rudio ang pulubi. Paumanhin sa ginawa ko. Para saan naman po? Sa pagtrato ko ng hindi maganda. Ah, yun ba? Okay lang yun. Wala lang yun sa akin. Hindi pwede yung ganun.
tutulong ako sa gagawin nila para makabawi man lang ako sa'yo. Kung ganun po ay salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bayan ng San Nicolas, nabago hindi lamang ang sitwasyon ng pulubi, gayon na rin ang puso ng mga tao. Natutuhan ng lahat na sa pamamagitan ng pag-unawa, malasakit at pagtutulungan, maaari nating baguhin ang takbo ng buhay ng isa't isa. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay nagdudulot hindi lamang ng pagbabago sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa sarili natin. Nang mainap ako sa'yo. Uy, kinakatawa. Hello. Ako si Nena. Charot. Kasi nga ganun. Yung ano, kinakatawa.